Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon, titingnan natin kung ano nga ba yung totoong nararamdaman ng person mo sa'yo, okay? Yung totoo, yung lahat na nararamdaman niya. Yung walang halong peke, walang halong pagsisinungaling, ano yung totoo niyang nararamdaman sa'yo. So, titingnan natin kung ano yung sasabihin ng baraha. So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Give me the message. Ano yung totoo or lahat niyang nararamdaman sa'yo? Give me the message. Ano yung totoo at lahat na nararamdaman niya sa'yo? Give me the message. So, meron kang 3 of Swords dito. Knight of Wands upright. So, 4 of Wands reverse and 6 of Swords reverse. And 4 of Swords reverse. So, dito, no, meron nung nakitang Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Meron ding Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat andito, no? So, start na tayo. So, dito, no? Itong taong ito, meron pa rin tong sugat na nararamdaman. Pero, alam mo yun, pinipilit naman niyang iayos yung sarili niya dito. Kasi dito sa 3 of Swords reverse, ito kasi yung malinaw na indikasyon na nasaktan talaga tong taong ito sa nangyari sa inyo. Okay? Pero ngayon, nasa proseso siya ng pag-heal or pag-recover. Okay? Meron lang nakikitang konting twist. Kasi dito, kahit ba tinutulungan niya yung sarili niya na makarecover sa sitwasyon, hindi pa ito totally healed. Okay? Pero may parte sa kanya dito na, alam mo yon, gusto niya mag-moving on, pero hindi ka kayang bitawan ng buo pagdating sa emosyon. Para bang itong tao na to, nasaktan siya dito pero ayaw niyang manatiling ganito habang buhay. Okay? Kasi dito sa Knight of Wands, malakas kasi yung yung attraction niya sa'yo. Kasi dito, nagpapakita ito ng passionate, attraction, at excitement, okay? So, ibig sabihin, malakas pa rin yung physical at emotional attachment niya sa'yo. Ikaw pa rin yung masasabing taong nakakapagpasigla or nakakapagpagaan ng energy niya. Kaya dito, minsan, iniisip ka niya dito, biglaan, okay? Pwedeng bigla ka na lang pumapasok sa isipan ng tao na to. Kaya minsan, biglaan din na gusto niyang lapitan ka, biglaan na gusto ka niyang kausapin, ganun. Pero yung Knight of Wands kasi dito, minsan kasi very impulsive din, Yung bang tipo na gusto niya pero hindi niya alam kung paano panindigan. Ganun lang yung energy ng tao na to. Kasi dito, nasira kasi yung mga pangarap niya tungkol sa inyong dalawa. Okay? Lumabas kasi tong si 4 of Wands dito and si 10 of Cups. May pangarap siya dati sa inyong dalawa. Ito lang nakikita ko. Yung maging stable kayo, yung masayang future, kasama ka. Pero pakaramdam niya ngayon nasira or hindi na natuloy iyon dito sa 10 of Cups. At ito din yung energy ng may panghihinayang. May pakaramdam kasi to na dapat maganda sana yung kinahinatnan. Okay? Kaya lang, dahil sa hindi inaasahan, ganito yung naging resulta. Okay? Kaya dito, hirap tong tuluyang lumayo sa'yo dito sa 6 of Swords dito. Kasi ito yung pinakamalinaw na sinyales na hindi pa talaga to nakaka-move on ng tuluyan. Kahit ba gusto niyo mag-moving forward, or bumalik pa rin sa'yo, okay? Or bumalik pa rin ka sa isip niya, ganun.
Karaniwan kasi, pwedeng alaala lang to eh, or pwede ring nostalgia, okay? Yung pagbabalik ba ng mga alaala dito. Lagi ka pa rin yung biglang, alam mo yun, lagi ka pa rin biglang pumapasok sa isip niya. Kaya dito sa Four of Swords, at itong Eight of Wands, ito yung nagpapakita na minsan, bigla ka nalang naiisip ng walang dahilan, ganun, or pwede rin may energy na para bang gusto niyang mag-message or makipag-communicate sa'yo. So, comment below ka ha kung pakaramdam mo ganito, okay? Or bigla mo ring naaalala tong person mo. Posible kasi naiisip ka niya tapos napapaisip siya kung kakausapin ka ba niya or pupuntahan ka ba niya. May mga ganun energy dito, okay? So, alam naman ng tao na to na may mali sa mga nangyari. Ito lang nakikita ko. At naging aware naman siya rito. Kaya dito pumapasok yung realization at accountability ha. Posible nararamdaman niya na naiintindihan niya na may mali sa mga nangyari sa pag-itan ninyo, no? Kasi may parte sa kanya dito na, alam mo yun, ina-analyze niya kung sino ba yung nagkulang or nagkamali. Kasi ito yung energy ng karma at fairness, okay? Kumbaga, karma at ang pagiging patas. Napagod lang to. Ito rin nakikita ko. Pwedeng merong napagod dito na maghintay o mag-effort dito sa Seven of Pentacles reverse. Kasi ito yung card ng frustration. So, ibig sabihin, pakaramdam ng tao na to na hindi nagbunga yung effort or pwedeng paghihintay. Kaya merong moment na sumusuko siya emotionally. Okay? So, meron lang nakikitang insecurity tungkol sa kanya, no? Sa sarili niya na mismo. Kasi dito, at dito, ayan. Kasi dito, no, para bang insecurity yung energy ng tao na to. Mababa yung confidence niya. Feeling niya, hindi na siya sapat sa'yo. Posible naman nararamdaman niya na noon na itong tao na to, no, na hindi niya kayang ibigay yung stability na kailangan mo. Feel niya naman yun before pa, okay? Pakaramdam niya kasi hindi siya sapat para sa relationship, okay? Kaya nakikita ka ng tao na to na very independent ka or mahalaga, okay? Mahalaga ka. Dito sa Nine of Pentacles, ito din yung card na tingin niya sa'yo ha. Yung bang para sa kanya, ikaw yung yung strong, independent, merong value at may dignidad. Sa madaling salita, mataas pa rin ang tingin niya sa'yo. Okay? Bilang isang tao. Ayan. May langgam. Yan. So, nakikitaan ko lang dito, may mga bagay siya dito na hindi nasabi noon sa'yo. Okay? Dito sa The High Priestess Reverse, meron tong mga tinagong emosyon. Ito lang nakikita ko, no? So, ibig sabihin, may nararamdaman siyang hindi siya naipahayag. Okay? Or wala siyang naipahayag sa'yo. Meron siyang sikreto o totoong damdamin na itinago niya. Okay? Posible pwedeng pride, meron ding takot, or hindi siya ready mag-open up. Okay? So, yung pinaka-tunay na emosyon ng tao na to, nasaktan to pero, alam mo yun, sinusubukan niya naman maghilom. Malakas pa rin kasi yung attraction niya sa'yo. Nanghihinayang siya sa mga nangyari sa inyo. Hindi pa siya totally kasi naka-moving on, okay? Kaya merong damdamin na tinago at hindi nasabi. Kaya dito, yung pumigil sa kanya kasi dito, dalawa lamang. Yung pride niya at ang pagkawala ng confidence. Nawala siya ng confidence sa'yo. Kaya dito sa spread mo, meron siyang parte sa kanya na, alam mo yun, gusto pa rin yung connection, pero may bahagi rin na natatakot or hindi siya sigurado
kung dapat ka bang balikan. Okay? So, tingnan natin sa ngayon. Okay? Ngayon ha, kailan mo ito napanood ano? Iniisip ka ba niya? Okay? Iniisip ka ba niya ngayon? As in ngayon. Ayan, so tingnan natin. Iniisip ka ba niya ngayon? Give me the message. Iniisip ka ba niya ngayon? So, tingnan natin kung ano yung sasabihin dito. Kung iniisip ka ba niya ngayon. Ayan, excuse me. Iniisip ka ba niya ngayon? Oh. Wow. Lakas dito yung Taurus energy ha. Earth sign, Virgo, Capricorn, Taurus. Pero malakas yung Taurus energy. Pwedeng meron kang kadiling na Taurus. Meron din nung nakikitang Leo. Pero ganun pa man, energy naman yung binabasa natin dito. Kaya comment ka below kung pakaramdam mo para sa'yo to. Okay? Ayan. Nakita ko yung 11-11, okay? Kung madalas mo makita yung 11-11, merong mensaheng pwedeng itong mensaheng ito para sa'yo, okay? So, dito, no? Meron akong nakikita nagpapakita dito na tuloy-tuloy ka pa rin namang iniisip ng tao na to. Kasi, alam mo yun, malaki kasi yung ano mo, yung halaga mo sa kanya. Malaki talaga. Dito sa King of Pentacles, ano, yung energy kasi nito, ito yung nagpapakita ng yung tipo na sa kabila ng yung bang tipo na tinitingnan ka ng tao na to bilang mahalaga at seryosong tao sa buhay niya. Ganun kanya tingnan dito, no? Hindi ka lang basta simpleng naging connection niya dito, no? Para kasi sa kanya, may value ka. Yung presence mo, no, stable. Ganun kanya tingnan. Minsan kasi kapag lumalabas ito sa tanong kung iniisip ka ba niya dito. So, ibig sabihin hindi ka talaga madaling kalimutan dahil may impact ka talaga sa buhay niya dito sa King of Pentacles. Ito rin nakikita ko. Alam mo yun, meron ako nakikitang malaking pagbabago sa nararamdaman ng tao na to. Kasi dito sa solar eclipse, meron kasing karmic at transformative. So, ibig sabihin, pinapakita nito na may bigla siyang realization na naganap tungkol sa connection ninyo. May mga pagkakataon na bigla kang pumapasok sa isip niya nang hindi niya inaasahan, okay? Para bang may moment na napapaisip talaga tong tao na to kung bakit ganito yung nangyari sa amin. Okay, may mga ganun siyang question. Kaya dito, tinitingnan niya dati yung connection niyo bilang seryoso dito sa The Hierophant. Kasi ito yung card ng commitment or traditional na relasyon Kaya dito, posibleng tinitingnan ka ng tao na to or tinitingnan niya yung connection niyo dito bilang pang long term talaga at seryoso. Kaya hanggang ngayon, hindi niya basta ma-dismiss sa isip niya kung bakit nangyari ito sa inyo. Okay? Kaya dito, hindi siya mapakali. Nag-overthink to. May mga panahon na naiisip ka niya, lalo na kapag mag-isa siya. Hindi siya totally peace tungkol sa nangyari sa inyong dalawa. Meron kasing emotional weakness siya kapag ikaw yung naiisip. Kapag naalala ka niya bumababa yung emotional control ng tao na to. May guilt, panghihinayang, tapos pasukan pa ng lungkot na lumalabas dito. Talagang malungkot siya. Meron tong natitirang damdamin sa'yo dito, okay? Pagdating sa'yo, malambing to. Ito rin nakikita ko. Malambing siya pagdating sa'yo. Ito yung pinakamalinaw dito So, ibig sabihin, may natitira siyang soft feelings or pagmamahal sa'yo.
Minsan naiisip niya yung possibility na mag-open ulit ng emotional connection sa'yo, ganon. Pero may moment na pinipigilan pa rin niya yung sarili niya dito. Okay, so Four of Cups. Meron ditong emotional withdrawal. Kahit ba naiisip ka niya, minsan pinipili na lang niyang huwag kumilos o huwag mag-approach. Para bang sinasabi niya na lang sa sarili niya na hayaan na lang, ganun. Hayain na lang, huwag na lang. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, no? Iniisip niya kung may say-say pa ba na bumalik sa'yo dito sa Seven of Pentacles. Kasi dito lumalabas yung reflection at evaluation, ano? Iniisip niya kung worth it pa bang ayusin or balikan ka, ganun. Para bang tinitimbang niya yung sitwasyon sa mga nangyari sa inyo. Meron siyang mga malaking desisyon sa buhay niya dito. Kaya dito sa Two of Swords, talagang malinaw na merong confusion, pag-iwas sa mga desisyon. Posible na gusto niyang isipin pero ayaw niyang harapin yung emosyon. Alam mo yun? May internal battle sa isip ng taong ito. Kasi dito pinoprotektahan kasi niya yung sarili niya. Very defensive, merong defensive wall or pinipigilan niya yung sarili niya na bumalik sa parehong sitwasyon. Ganon. Kumbaga, merong wall na pumipigil para hindi siya masaktan or masaktan ka muli. Ganon. Nahihirapan kasi itong gumalaw papunta sa'yo. Hindi niya ba alam kung paano o kung anong dapat na gawin, kung anong dapat na reach out. Kaya kahit iniisip ka niya, wala siyang konkretong aksyon, okay? Napapagod na rin siya emotionally. Ito rin nakikita ko dito sa Nine of Wands reverse. Very emotional exhaustion tong tao na to, no? Ibig sabihin, pagod na siya sa sitwasyon. Kaya kahit may feeling pa to, may parte sa kanya na gusto na lang magpahinga sa emosyon. Ganon. So, sagot ng tao na to, oo, iniisip ka niya, pero alam mo yun, yung pag-iisip ng tao nito hanggang ngayon, ano, ito yung klase ng pag-iisip na simpleng miss lang. Okay? Miss ka niya, halo-halo yung emosyon, meron siyang natitirang feeling sa'yo, meron pang hihinayang, at sabay pang pumapasok yung mga ala-ala sa nangyari sa nakaraan. Kaya may time na nag-iisip siya dito na may chance pa ba kami? Kaya yung mensahe dito, no, yung emosyon niya sa'yo, pinipigilan niya yung sarili niya dahil pagod na siya sa emotional struggle. Okay? Ito lang nakikita ko. Nakita ko yung 1818. Okay? Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.